Kung kahapon nakita mo na ang ilan sa mga sandata ng ating bansa, sa ngayon huwag kang mag-alala dahil mas papatindihin pa natin lalo. At ipapakita namin sa inyo ang ilan sa mga bagong bili o mga bibilin pa lamang na sandata ng ating bansa. At ipapakita na rin namin sa inyo ang dahilan kung bakit kahit papaano tumataas ang moral ng ating mga sundalo. Kaya naman kung handa ka na, simulan na natin. Alvarez Class Littoral Patrol Vessel. Ang Alvarez Class ng Philippine Navy version ng Cyclone Class ng US Navy Inshore Patrol Ships na dating ginamit ng US Navy Special Warfare Command para sa low-intensity conflict environment. Ang Philippine Navy ay tumanggap ng nangungunang klase na dating USS Cyclone PC-1 at inilipat sa panahon na tinanggihan ng US Special Operation Command ang klase dahil sa pagiging masyadong malaki para sa mga commando mission. Habang nakita sila ng Navy fleet na napakaliit para sa patrol at combat mission. Kasunod ng pananakop ng US sa Iraq, nilayon ng US Navy na panatilihin ang natitirang klase ng barko hanggang ang huling klase ng barko na ito ay na-decommission noong 2023. At ang Philippine Navy ay nakatanggap ng dalawa pang unit, ang dating USS Monsoon at ang dating USS Chinook na inilipat noong March 28, 2023. Acero Class Patrol Gunboats. Ang mga ito ay in-order ng Philippine Navy mula sa Israel shipyards upang tuluyang palitan ng Thomas Batilo Class Fast Attack Crafts. 12 ang original na binalak subalit 8 lamang ang unang pinondohan bilang bahagi ng plano sa pagkuha ng Navy mula noong 2018 hanggang 2022. 4 sa mga bangka na ito ay binuo sa Israel at magtatampok ng missile armament gamit ang Rafael Spike Enlos Short Range Missile. Habang ang 4 naman ay binuo o bubuuin sa Cavite, Naval Yard ng PN sa ilalim ng isang kasunduan sa paglipat ng technology. At ito ay fitted lamang subalit hindi sa missile system. May isa pang unit ang inaayos ng Philippine Navy at bagaman wala itong missile system, lahat ay nilagyan ng remote gun system mula sa Rafael Advanced Defense System. Ang unang 2 unit ay official na bininyagan noong September 6, 2022 at formal na kinumisyon noong November 2022. Ito ay dating Point Class Coastal Cutter ng US Coast Guard. Nakatanggap ang Philippine Navy ng ilang unit na inilipat ng government ng US at dating ginamit ng South Vietnamese Navy. Subalit ibinenta para sa scrap dahil sa hindi magandang kondisyon. 2 unit ang inilipat sa Philippine Navy bilang bahagi ng US Military Assistance noong 1999 at 2001. At idinisenyo ito gamit ang steel hull at aluminum superstructure para sa tibay kumpara sa mga naunang wooden-hulled patrol craft. Andrada Class Coastal Patrol Craft. Dinisenyo sa mga pamantayan ng US Coast Guard at original na ginawa ng Trinity Equitable Shipyard sa New Orleans, USA. 22 unit na in-order ng Philippine Navy sa ilang batch na may mga batch na binuo sa Pilipinas ng Atlantic Gulf and Pacific Shipyard gamit ang knockdown kit. Ang mga naunang batch mula sa PC-370 hanggang sa PC-378 ay armado lamang ng 12.7mm at 7.62mm na machine gun. At ang mga susunod na variant ay naging standard na MK38 mod 0.25mm Bushmaster cannon. Ang mga gawain sa upgrade ay pinalanos subalit nakabinbin pa rin para sa pagkapurba ng pagpupondo. Ang susunod naman natin ay ang Multi-Purpose Assault Craft. Ang Multi-Purpose Assault Craft o MPAC ay isang uri ng fast attack assault craft na binuo ng Taiwan para sa Philippine Navy. Ito ay original na dinisenyo upang maghatid ng mga tropa ng mabilis at pagkatapos ay magpunta sila sa dalampasigan. Pinalawak na nila ang kanilang mga tungkulin upang isama ang interdiction surface warfare at search and rescue. Mayroong kabuang 42 boats din ang planong itayo na kung saan 12 dito ang natapos noong September 2019. Ang MK3 version ng MPAC ay ang mga unang bangka sa kasaysayan ng Philippine Navy na official na armado ng missile. Ang susunod naman natin ay ang Type 966Y. 4 na patrol craft ang dinonate ng Chinese government na natanggap natin noong July 27, 2018. Ang mga ito naman ay marami mula sa iba't ibang sources at iba't iba ang laki. Ang BRP Manobo naman ay isang bagong barko na pinalitan ng original na MK9 LCU na may parehong hull number at pangalan bagamat iba ang disenyo. Ang mga ito naman ay kasama sa BRP Tarlac at BRP Davao del Sur. At ang bawat 2 vessel ay kinumisyon kasama ang Tarlac class landing platform dock ayon sa pagkakabanggit. Ang susunod naman natin ay wala masyadong info, kaya naman babanggitin na lang namin ang mga pangalan at ang mga ito ay ang mga auxiliary ships. Ang isa na nga dito ay ang BRP Ampangulo, BRP Gregorio Velasquez, BRP Fort San Antonio, BRP Fort Tabad, BRP Mangyan, BRP Lake Buhi, BRP Lake Buluan, BRP Igorot at iba pa.
Ito ay dating JMSDF trainers na tinransfer sa Naval Wing bilang Maritime Patrol Aircraft na may 4 na unit ISR capability at 1 unit bilang cargo. 8 unit naman dito ang planong kunin at 13 unit ang inoffer ng US through Excess Defense Article and Foreign Financing Programs. Meron din tayong BNI Lander, Cessna 172 Skyhawk, at ang 4 na bagong Cessna 172S aircraft ay nakuha natin mula sa US Foreign Military Sales na dineliver noong February 2022. Dalawang unit na armado ng mga machine gun pod ang itinilaga kasama ang Gregorio del Pilar, habang ang 3 naman ay itinilaga para sa pansamantalang shipborne operation sa Tarlac class LPDs. Ang isa sa mga armadong variant na ito ay bumagsak noong 2021 at nasa ilalim ng investigation kung ito ay aayusin o aalisin. Ang mga helicopter naman na Robinson R-44 na galing sa US ay dumating noong 2022 at kasama rin sa mga package ang pagpapadala ng mga spare parts at integral logistic package. Ang susunod naman natin ay ang Insitu Pacific Scan Eagle. Ito ay naihatid noong November 2020 bilang bahagi ng Indo-Pacific Maritime Security Initiative ng government ng US at patungkol naman sa mga weapon system. Ilalagay na lang namin sa screen para naman makita nyo kung anong klase itong sandata at makita nyo kung saan ito ginamit.